Luya, isang sangkap sa pagkaing iyong inihahanda. Subalit maliban nga rito, ay saan-saan mo pa nga ba ito maaaring mapakinabangan? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin kung papaano nga bang ginagamit na pampaswerte at pangtaboy ng mga masamang elemento ang luyang ito. Kaya naman, kung mahilig kayo sa mga pampaswerteng bagay buhat sa ating kalikasan, ang videong ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang luya o Zingiber officinale ay isang kilalang halaman o halamang ugat na kadalasan ngang ginagamit sa pagluluto at sa mga sinaunang pamamaraan ng panggagamot. Ginagawa rin itong tsaa at marami pang iba. Subalit maliban sa mga karaniwan nitong gamit ay hindi batid ng karamihan na ang luyang ito pala ay naghahatid ng swerte o sa madaling salita ay nag-aakit ng swerte sa buhay. Kaya nga, inirerekomenda ang pagtatanim nito maging sa hardin o sa pasuman sa inyong bahay. Maaaring napuna mo na rin ito na ang luya, wala man ito sa lupa, basta ito ay nasa pwesto na maayos at may tamang ventilasyon ay agad itong sumusuloy o tumutubo at nagkakaroon nga ng kuntil o ng munting suloy. Siguro ay namangha ka rin nang makita mo ito. Subalit batid mo ba na ang kuntil ng luyang ito pala ay napakaganda at napakainam na pampaswerte sa negosyo man o sa inyong sarili? Kunin lamang ang kuntil na ito, ang dulong bahagi nito, at iyo itong ibalot sa pulang tela. Ang kuntil ng luyang ito ay hindi mo nga kailangang patuyuin at maaari mo nga itong ipwesto o isiksik sa iyong wallet, sa bag, sa pouch o maging sa kahan ng inyong tindahan. Subalit mainam na ito ay basagan muna ng dasal o basbas bago ito ilagay sa wallet. Hawakan lamang ito ng dalawang kamay at bigkasin ang isang ama namin at sumasampalataya ng tao sa puso at may pagpapakumbaba, kalakip ng inyong mga personal na intensyon at mga hiling. Ang luyang ito nga ang siyang magsisilbing pang-attract o pang-akit ng iyong swerte o mga oportunidad sa buhay. Subalit gaya ng lahat ng mga pampaswerte sa buhay, marapat na naniniwala kayo sa mga bagay na ito at syempre sinasabayan ng sipag at yaga. Maging noong unang panahon nga, ang luya ay isa na ngang sangkap at gamit sa pagtataboy ng mga masamang elemento o negative vibes. At sa kabila nga nito ay nag-uumapaw na biyaya at swerte naman ang hatid nito sa iyo. Ikaw ba ay nakakita na rin ng kuntil ng luya? Mayroon ba kayong alagang itim na pusa? Batid mo ba na sa tulong ng hayop na ito ay maaari kang maging maswerte at magiging malapit sa iyo ang maraming oportunidad at mga pagkakataon? Hello, what's up? Your best here. Naniniwala ka ba sa swerte? Kung gayon, subukan mo ang bagay na ito. Gamit lamang ang alaga mong itim na pusa. Isang klase ng hayop na inaalagaan sa bahay, subalit hindi batid ng karamihan na maging ang hayop na ito ay magdadala pala ng swerte at kaginhawahan sa buhay. Halika at alamin kung papaano nga ba ito gagawin. Ang mga pusa o Felis catus bilang scientific name ay isang inaalagaang hayop buhat sa Felidae family. Isa ang pusa sa pinakapaboritong hayop na inaalagaan sa bahay. Sa kabuuan nga ay mahigit sa 220 million cats o mga pusa ang ginagawang alaga as of year 2021. Sadyang kakaiba ang hayop na pusa. Tahimik,
mapagmatiyag, at kadalasan ay gising sa gabi upang manghuli ng mga daga at iba pang insekto sa paligid. Maliksi rin ang pangangatawan ng pusa na malaking tulong upang maprotektahan nila ang kanilang sarili sa iba pang mga hayop. Subalit bago natin pag-usapan ang swerte nitong taglay, batid mo ba na napakarami palang mga paniniwala ang kaugnay ng hayop na pusa na maaaring ngayon mo pa lamang maririnig? Una, ang pusa noong unang panahon sa bansang Ehipto ay sinasamba, at ang pagpatay ng pusa ay labis na ipinagbabawal nga. Sa tuwin namang mayroong isang pusa ang papanaw, ay kailangan nilang mag-ahit ng kilay ng lahat ng miyembro ng pamilya upang ipakita ang kanilang pagdadalamhati. Pangalawa, ang pusa ay bahagi ng sinaunang pamumuhay ng mga Griego at nailimbag pa nga ang mga ito sa kanilang sinaunang barya na tinatawag na Magna Graecia. Sa panahon naman ng Middle Ages, ang mga pusa ay kasamang nailarawan sa mga painting o larawan ng Sagrada Pamilya, at ng kalaunan, ito ay unti-unti nangang nawala at nakalimutan. Pinaniniwalaan na maswerte ang pusa dahil sa panahon ng pagsilang kay Hesukristo, isang pusa rin ang isinilang. Ang pang-apat ay sinasabing ang mga pusa ay espiritong gabay ng mga tao, subalit dahil hindi nga ito nakapagsasalita, ay wala itong kakayahang maimpluwensyahan ang bawat desisyon ng mga tao. Panglima, sa Norse mythology naman, ang pusang ito ang natatanging hayop na nagdadala ng chariot ng kanilang mga diyosa. Sa sinaunang alamat naman sa aklat ng mga Hudyo, ang pusa at ang aso ang kauna-unahang alagang hayop sa bahay ni Adan na siyang nanguhuli ng mga daga. Ang ibig sabihin, maging noon pa man, ay hindi na kamalasan ang dala ng pusa sa tao, gaya ng paniniwala ng iba. Katulad ng kapag makakita ka raw ng itim na pusa sa daan, ikaw ay mamalasin. Marahil ito ay aprobado lamang tuwing Friday the 13th, subalit nangyayari ito hindi bilang kamalasan, kundi isang babala lamang. Ngayon, nais mo na bang malaman kung ano ang dapat gawin upang maging pampaswerte ang itim na pusa? Kung sakali nga na mayroon kang alagang itim na pusa o pusang kulay itim ang buong katawan, kumuha ka lamang ng 7 piraso o 7 hibla ng buhok o balahibo nito, buhat sa kaniyang mukha. Ilagay ito o ihalo sa inyong ginagamit na pabango, mapakulon man yan o simpleng pabango. Sa tulong ng ritual na ito, sa tuwing gagamitin mo o i-spray ang pabango sa iyong katawan, ay kasama nitong madadala ang swerte at good luck na mayroon ang mga pusa. Subalit kung hindi naman kayo naniniwala sa ganitong mga pamamaraan, kahit na nga lamang ang simpleng pag-aalaga o pagpapakain sa mga pusa ay magdadala na sa inyo ng swerte at pagpapala. Ikaw, mayroon ka rin bang alagang pusa? Nakakita ka na ba ng isang butike na mayroong sanga-sangang buntot o buntot na dalawa? Marahil kung ikaw ay naninirahan nga sa probinsya, ay oo, nakakita ka na. Batid mo ba na isa ang buntot ng butike sa pinakamahusay na lucky charm o pampaswerte? Lalo na nga kung ang buntot nito ay sumasanga. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin kung papaano nga ba ginagawang pampaswerte ang buntot ng butike, at kung ano-ano pa nga ba ang dapat mong malaman hinggil sa buntot nito. Ang butike o Hemidactylus frenatus o house gecko ay isang uri ng nocturnal na hayop na ang ibig sabihin ay madalas mo nga lamang silang makikita sa gabi. Subalit kapag minsan ay meron naman ito sa umaga.
Ang mga butike ay kadalasang makikitang nakadikit na gumagapang sa kisame, sa dingding na malapit nga sa ilaw, sapagkat sila ay nag-aabang ng mga lumilipad na insekto upang maging pagkain. Kaya nga tinatawag din silang house sweeper, dahil sila nga ang umuubos sa mga insekto tulad ng langaw, ipis, lamok o gagamba, at ginagawa nga nila itong hapunan. Ang mga butike ay kadalasang humahaba ng hanggang 15 sentimetro at maaari ngang mabuhay ng hanggang 5 taon lamang. Hindi rin sila nangangagat o makamandag, kaya ligtas ang pagkakaroon ng butiki sa inyong bahay. Humuhuni rin ang mga butiki na senyalis nga ng kanilang excitement sa panghuhuli ng insekto. At ang tunog o huni ng mga butiki sa bansang Bangladesh ay nangangahulugan pala ng yes o pagsang-ayon. Nais mo bang malaman kung ano-ano nga ba ang mga tawag nila sa butiki sa ibang lugar? Ang butiki sa Thailand ay tinatawag na jingjuk. Sa ilang bahagi naman sa India ay tiktikay. Viti naman sa Nepal, at dito sa atin sa Katagalugan ay butiki. Tiki sa Visaya at alutiit naman sa mga Ilocano. Subalit sadyang kakaiba at natatangi ang hayop na butiki. Dahil ito nga ay pinaniniwalaang nagdadala nga ng labis na swerte. Ang paniniwalang ito ay nagsimula pa nga sa bansang Ehipto. At para sa kanila, ang mga butiki ay simbolo ng kasaganaan, pagkakaibigan at maraming pera. Kung kaya naman maging dito sa atin sa Pilipinas, ito rin ay kinagis na ng paniniwala. Sa oras daw na pumatak o malaglagan ka ng butiki sa kanang balikat, ikaw ay makararanas ng sunod-sunod na swerte o mga blessings. Subalit kung ang kaliwang balikat mo naman ang bagsakan nito, ay kamalasan ang iyong daranasin. Ang huni rin ng butiki ay isang senyalis raw ng swerte o signal upang ikaw ay humayo na at ikaw raw ay suswertihin. At mayroon pa ngang isang kilalang paniniwala na ang isang butiki na mayroong sanga-sangang buntot, ito man ay isa o dalawa o tatlo, ay labis na napakaswerte. Madaling maputol ang buntot ng butiki at isa nga ito sa kanilang depensa upang takasan ang mga kalaban. Subalit may kakayahan din sila na mapatubo ulit ito, ang kanilang mga buntot. At minsan kahit na nga masugatan lamang ito, ay agad itong susuloy at tutubo, at kung minsan pa nga ay sanga-sanga ito. At kung mayroon ka raw makita na gaya nito, ay mainam na kunin mo ito. Hulihin ng maingat ang butiki at kunin ang buntot nito. Pagkatapos mong makuha ang buntot nito, ay muli mo itong pakawalan. Ilagay ang buntot sa ilalim ng araw hanggang sa ito ay matuyo o kaya naman ay ilagay sa asin. Matapos ay ilagay mo ito sa isang bote ng alkohol o langis, buhat sa niyog na may isa o dalawang mata lamang, sapagkat ito ay isa ring pampaswerte. Maaari mo itong magamit na pampaswerte sa iyong negosyo. Ilagay lamang sa lagayan ng pera o kaha at ikaw ay dadagsain na ng mga customers. Kung ikaw naman ay mahilig sa sugal, itong gawing pampaswerte bago ka magtungo sa sugalan. Sa oras na marinig mo nga raw ang huni ng butiki, ito ay senyales o go signal na upang tumaya ka na nga sa loto o anumang sugal dahil ikaw ay magiging maswerte. Wala mang scientificong patunay ang paniniwalang ito, ngunit marami ang magpapatunay at nakaranas na nga ng swerte nitong taglay. Subalit isang paalala lamang buhat sa inyong lingkod na maging maingat sa paghuli ng butiking ito, dahil ito ay maaaring nagtataglay ng mga bakterya gaya ng salmonella. Ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos silang hawakan
upang makaiwas sa mga karamdaman. At ang swerte nitong dala ay samahan pa nga natin ng sipag, tiyaga at dasal, at tiyak na lubos-lubos ang darating na pagpapala. Nakakita ka na ba ng pagong o ng pawikan? Isang kakaibang hayop na popular dahil sa matigas nitong likod na animoy bahay nga niya na lagi niyang daladala. Subalit batid mo ba na mayroon din palang isang pambihirang bertud o pampaswerte na sa pagong na ito mo lamang makukuha? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang isa na namang klase ng pampaswerte buhat sa pagong at kung alin dito ang dapat mong makuha. Kaya kung mahilig kayo sa mga videong kagaya nito, ay halika't samahan mo akong tapusin ang videong ito. Ang pagong o turtles ay isang uri ng reptiles na kilala bilang testudines na nagtataglay ng mga shell na buhat sa kanilang mga ribs na bumabalot nga sa kanilang malalambot na katawan. Mayroong dalawang klase ng pagong o turtles. Una ay ang pagong na may kakayahang itago ang kanilang ulo at paa sa kanilang mga bahay sa tuwing malalagay sa alanganin ang kanilang buhay. At ang pangalawa naman ay ang pagong na hindi naman magawang mag-retracts ng kanilang ulo at mga paa. Mayroong mahigit sa 360 species o klase ng mga pagong, tulad nga ng tortoise, terrapins at sea turtles, at marami pang iba. Maraming pakinabang ang mga pagong sa ating mga tao. Madalas din silang inaalagaan at ginagawang mga pets. Minsan naman ay hinuhuli upang gawing pagkain. Ginagamit rin sila sa mga panggagamot, kaya naman sinasabing nauubos na nga ang kanilang mga lahi. Ang mga pagong ay madalas na namumuhay sa tubig at umaahon lamang sa lupa o sa mga tabing dagat upang mangitlog. Batid mo ba na habang baby pa pala ang mga pagong ay mayroon silang animoy sakong itlog sa kanilang mga tiyan na unti-unti ngang humihilom sa kalaunan? Dito kasi nakalagay o naka-stack ang mga kinakailangan nilang mga nutrients habang sila ay lumalaki. Sa usaping pampaswerte naman, tulad ng ahas, ay mainam rin na pampaswerte ang kaliskis na iyong makukuha buhat sa mga. Sa usaping pangpaswerte naman, tulad rin ng ahas, ay mainam na pampaswerte ang kaliskis na makukuha buhat sa hulihang bahagi ng paa ng mga pagong. Sa oras na makakita ka raw ng nagbabalat o naglulunong paa ng pagong, ay kunin mo ito, patuyuin at itabi at ibalot sa pulang sisidlan. At isama nga sa iyong mga inaalagaang mutya at mga pampaswerte. Dahil sa ang kaliskis na ito ay mabisang pampaswerte sa mga negosyo tulad ng tindahan at mga paghahanap ng trabaho. Nagtataglay din ito ng panghalina upang ikaw ay madaling maibigan o magustuhan ng iyong natitipuhan. Maaari itong lapatan ng ibang mga orasyon o dasal o simpleng dasal upang mas maging mabisa pa. Ingatan ito, laging dalhin at gamitin ng naaayon. At syempre, magtiwala sa inyong abilidad at sabayan ng gawa at dasal. Sa inyong lugar, ano ang bansag o tawag sa mga pagong? Dahil dito sa amin, sa Timog Katagalugan, minsan tinatawag din na bao ang mga pagong. Uling, isang bagay na kadalasang matatagpuan sa kusina ng bahay at madalas ngang gamitin sa pag-iihaw o sa pagluluto sa tulong ng kalan. Subalit batin mo ba na ang uling ring ito ay maaaring mong magamit sa napakarami pang bagay at kabilang na nga rito ang gawin itong isang mabisang pampaswerte. Halika at alamin at mas kilalanin ang lahat ng mga posibleng tulong ng uling sa ating buhay. Hello, what's up? Your best here.
Mahilig ka rin ba sa mga pampaswerte? Pampaswerteng hindi mo kailangang pagkagastusan, kundi sa tulong lamang ng uling na sa kusina lamang ninyo matatagpuan. Iyan ang tampok ngayon at ating pag-uusapan. Ano nga ba ang uling? Ang uling ay isang klase ng magaang na carbon residues buhat sa sinunog na halaman, hayop o mga punong kahoy, na mayroon lamang limitado o kokonting oxygen. Kadalasan ito nga ay ginagamit ng mga tao sa probinsya sa kanilang pagluluto. At bago natin pag-usapan kung papaano nga ba ito gagawing pampaswerte, ay alamin muna natin kung ano at kung saan-saan pa nga ba ito maaaring gamitin. Number 1. Ang uling ay ginagamit ng mga blacksmiths o mga panday sa paggawa ng mga kagamitan na yari sa metal, sapagkat ang uling ay maaaring uminit nga ng hanggang 1100 degrees Celsius na perpekto nga sa ganitong klase ng gawain. Number 2. Pangalawang gamit nito ay ang sa pagluluto o ang sa pag-iihaw. Sa mga probinsya nga ay napakainam ng uling na gamitin sa mga pagluluto ng iba't ibang klase ng pagkain. Number 3. Ginagamit rin ang uling sa paggawa ng mga paputok o mga fireworks sapagkat mahusay itong nagbibigay ng magandang uri ng sparks. Number 4. Isa rin ang uling sa pinaka-in-demand na sangkap sa mga pampaganda o mga cosmetics. Number 5. Ang uling ay mahusay ring gamitin na pang-purification o pang-filtration. Mainam itong pansala ng mga mineral at nag-aalis ng mga hindi kailangang kulay. At siguro nga ay madalas mong mapuna na ito ay nilalagay nga sa mga refrigerator sapagkat ito ay nag-aalis ng mga masamang amoy. Number 6. Ginagamit rin ang uling sa ilang larangan ng sining katulad ng pagguhit o painting. Number 7. Gayon din sa paghahalaman. Napakahusay ng uling na gamitin at ilalagay ito sa mga paso upang magsilbing kapitan ng mga ugat ng halaman, lalo na nga ang mga orchids. Number 8. Maging sa medisina ay ginagamit rin ang uling bilang panlunas sa mayroong mga gastric problems. Maaaring ito ay nasa anyo na ngayon ng capsule, tablet o powder form. At ang panghuling gamit ng uling ay bilang pampaswerte. Batid mo ba na sa tulong ng uling na ito ay maaaring bumuhos nga ang swerte at mga pagpapala sa inyong buhay? Nasa tulong ng ritual gamit ang uling ay hindi na kayo mamomroblema pa financially. Kinakailangan lamang ng uling sa ritual na ito at isang metal na lagayan o maaaring kalderong hindi nyo na nga ginagamit at isa pang lagayan o palangganang metal o kawali bilang sapi nito. Sindihan lamang o paapuyin ang uling sa lagayan at saka ipwesto ito sa inyong silid tanggapan o sa silid tulugan. Subalit paalala lamang na magdobli ingat habang isinasagawa ang ritual na ito. Kung handa na ang baga o ang uling ay kumuha ka naman ng isang kutsarang asukal at saka ito ay budbud o ilagay sa uling. At habang ito nga ay umuusok, ay banggitin ninyo ang inyong mga hiling at dasal sa buhay. Ang uling at ang asukal ay mabisang pantaboy ng mga negatibong enerhiya o kamalasan sa bahay at sa buhay. At sa kabila nito ay pangtawag nga ito ng swerte at kasaganaan. Hayaan lamang ito na lubusang maabo bago ito itapon sa lupa at huwag na huwag sa mga sementadong lugar. Sa tulong ng ritual na ito, naggamit ang uling ay hindi nyo na nga po problemahin pa ang pagkakaroon ng pera at magiging madali na lamang para sa inyo ang makahanap nito. Subalit laging tatandaan na marapat ay taimtim at bukal sa puso ng may pagpapakumbaba habang isinasagawa ninyo ang ritual na ito. At syempre pa,
sabayan natin ng gawa. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong Bes para sa Bes TV.